Praise God, no? Amazing. So I will bring you today, no, sa Psalm 40 verse 5, no, binigay ito ng Lord sa akin. Ang sabi niya, "Many, Lord my God, are the wonders you have done." Can you say, "Are the wonders you have done"? Ano ba yung wonders? 'Di ba yung wonders yung namamangha? O minsan nagtataka ka, ba't nangyayari? 'Di ba? Kaya nga may tinatawag din na wonders of the world. Sinong nakakaalam ng mga wonders of the world? 'Di ba? Merong Taj Mahal, Picchu Picchu. Picchu Picchu ba yun o Pichi Pichi? Machu Picchu. So, alam niyo yan? Ay, parang walang nag-aaral dito. Anyway, so, sabi niya, "The things you planned for us, none can compare with you." Walang maihahalin tulad sa Diyos. "Were I to speak and tell of your deeds, they would be too many to declare." No? And then sabi ko, "God, bakit ito yung binigay mo sa salmo?" And then, it catches my attention yung wonders you have done. So sa buhay ko na 41 years, ang daming mga kamangha-manghang hindi ka gila-gilalasa. Kamangha-manghang nangyari sa buhay ko. No, mamaya ibabahagi ko yun sa inyo. And then sabi ko, "Okay God, I will talk about the wonders you have done in my life. But before I will unfold kung ano yung tinuro ng Lord sa akin, may tatanong ako sa inyong lahat. Naririnig niyo ba ako dyan sa likod?" Ayan, praise God. Naalala niyo ba yung mga bagay na dati na-excite kayo? What gives you an excitement? No, yung you are wondering, for example, tapos na yung September, anong kasunod? October, November, No, are you wondering what kind of Christmas you will have? No? Lalo na nung mga kabataan natin, 'di ba? Kasi when I was young, nung bata pa ako, kasi 41 minus how many plus years, no? Way back nung panahon namin, sino yung mga batang 80s, 90s, no? Yung September, October pa lang, namimili na yung mga nanay natin ng pamasko. Excited ka na. I'm wondering, ilan kayang palit yung gagawin ko sa Pasko? Kasi may pampalit ng Pasko, may pampalit ng New Year. May pampalit pa kapag hihingi ka ng aginaldo. Tama, mali? Sino nakaka-relate? Ang saya ng Pasko noon. No, sa Pilipinas, kaya nga si Chow Yen na-excite na sumama sa akin sa Pilipinas. Kasi ang kinukwento ko sa kanya, kakaiba ang Pasko sa Pilipinas. Diba? September pa lang, Pasko na. May gumaganon na. Di ba? Si Jose Marichan. No? And sabi ko sa kanya, sa daan ka ako maliwanag. Maraming Christmas lights, maraming mga palamuti. May mga Christmas decor. Pasok ka sa mall, ang maririnig mo lahat pamasko. Bare months pa lang. Tapos pag New Year ka ako, naku, sa gitna ng daan, maraming mga gulong, tas may mga apoy, tas nagpuputukan. Kaya lang, habang tumatagal, nagbabago ang buhay. Nung sumama na si Chow Yen sa akin, unang Pasko niya, asan yung kinukwento mo? O tala ng palamuti sa daan. Na-scam yata ako, sabi niya, para sumama ako. No? Pero sabi ko sa kanya, totoo yun, sabi ko. Kasi dati, malamig yung simoy ng hangin, bare months pa lang eh. Yung iba yung ihip ng hangin, damang-dama mo yung Pasko. May amoy nga yun eh. Oh, medyo malansa. Kasi dati walang mga toilet sa Balsik. Kaya nga tinawag na Baryo Matak dito, di ba? So medyo maganda ang amoy nun. Di ba? Pero the best yun. So, tumatanda tayo, nagiging memory na lang. Tama? It's just a memory. Nawawala na yung impact ng Pasko somehow. No? Kaya nga, sometimes, we will lose the wonders. Nawawala yung wondering na, uy, Pasko na, ganito. Parang kagabi, sabi ni Chow Yen, birthday mo na. Sabi ko, okay, thank you, birthday ko. Hindi gaya dati, pag birthday ko, birthday ko na. Ano kaya, birthday ko na. Pero kagabi, it's just a normal day. Sabi ko, ito ba yung kapalit ng 40 ka na? Nawawala na yung wonder.
Di ba? Kasi minsan kapag mag-birthday ka, ano kaya ang gagawin ng nanay at tatay ko? May pansit kaya? May puto kaya? O baka naman wala. Di ba? So, sino nakaka-relate? And may excited ba dito on the wonders of Christmas? Please, do not lose your wonder. O dito, sino lahat dito ang nag-aral at naging estudyante? Pag sinabi ng teacher, may field trip, gagagad ka na eh. Nagmamadali tayo. Kasi nung high school tayo, sobrang excited tayo. We are wondering, ano kaya yung planetarium? O, sino yan? Sino yan? Mga na-excite. Ano kaya yung Luneta Park? Tama, mali? No? Ano kaya ang itsura ng Maynila? Tapos naalala ko, yung lahat ng mga kaibigan ko makikitulog sa amin, pero di man kami natutulog. Because we are wondering what will happen. Tapos yung mga baon namin, paramihan ng chichirya. Tapos akala mo naman, Baguio sa Maynila, magja-jacket kami. Tama, mali? No, ganyan tayo. We are wondering of so many things and it excites us. Yung tipong nasa moment ka ng greatness, parang bagong makikita, bagong experience, lahat bago. And you are excited. Tama, mali? No? Sobrang saya. Pero nung nakita mo na ngayon, ayoko nang pumunta ng Maynila. Ang gulo, ang baho, ang traffic, ang dilim. You lose the wonders. Tama, mali? Are you with me? Okay. No, and then, para yung mga leaders dito, sinasama ko kasi yung mga mangilan-ngilang leaders kapag may Hope Church Conference sa Singapore. Bago pupunta ng Singapore, excited yung mga yan. Ay, kukuha na ako ng passport. Ay, pupunta ako ng Singapore. Praise the Lord. Pagdating nila ng Singapore, alam nyo yung sinasabi nila, ito lang pala yung Singapore, parang Pinas lang. May nagsabi nun eh. No, nung bago kami umalis, excited. Bakit overrated yata yung Singapore, pastor? Para naman Pinas lang. Kaibahan lang, walang tricycle. Puro lakad. Manto niyan tricycle. Siyempre, lakad-lakad. Sinong galing Singapore dito? Tita Emerida, no? Tita puro lakad. May naghanap, tricycle. So, nawala yung wonder. Yung excited siya ng 2 buwan eh. Singapore. Pagdating Singapore, ito lang yun. No? So, or, karamihan sa atin, sino na-excite nung bata tayo, lalo na nung di pa tayo Kristiyano? Yung magic. Yung may mga clown sa birthday, tapos, yung papel nagiging bulaklak. Yung pala, niloloko lang tayo. Tama, mali? No? You are wondering how it is happening. So what make us wonder? Most often than not, nung nag-wonder tayo, kadalasan when you are wondering, you are children. Tama? Mga bata tayo. Kasi minsan madaling paglaruan ng bata. Tama, mali? Uy, sumagot naman kayo, uy. Mahirap pagsalita nang wala sumasagot. Mag-amen kayo kapag nag-agree kayo. So, nung bata tayo, o kaya pag first time natin mararanasan o makikita ang isang bagay, we are wondering how. We are wondering why. We are wondering what. We are wondering when. Ano yung wondering when? Kailan kaya ako yayaman? Ano yung wondering what? Ano kaya ang handa ni Pastor mamaya? Magulat kayo, paborito ng bayan. Munggunudo. Mukhang uuwi na. No? Or maybe, you are wondering how, paano kaya ako lalago sa buhay? O paano kaya ako papayat? Diba? You are wondering. There are so many wonders sa buhay natin. And we have so much enthusiasm. Can you say enthusiasm? With a zoom, okay? No, we have so much enthusiasm and we are so excited at minsan di tayo makatulog kasi we have a childlike faith. Tama? Can you say childlike faith? Yung para kang bata na atat ka kung anong mangyayari. Yung excited ka lagi, araw-araw. Dati nga, nung hindi pa ako nag-aaral,
Sabi ng nanay ko, "O nak, mag-aaral ka." Wow, mag-aaral. Uy, tapos bibili ako ng lunchbox, bibili ako ng ballpen, ng excited, pati uniform. Nung pumasok na, ayoko na mag-aaral. Ayoko na, pinapalo ako ni ma'am. Pinapatalikod ako sa wall, face the wall. Tama. Dati nga, sabi, naalala niyo yung kwento ko dati? Akala ko yung hotdog kulay green. Yung hotdog ng kaklase ko, red. Sabi na nanay ko, yung hotdog green, saging pala yung sa akin. Kaya nung nagkaroon ako ng pera, kumain ako ng hotdog. Tender, juicy. Oh. No? And somehow, nakaka-relate na. Ay, totoo talaga yun eh. Yung minsan, no, kahit gusto ibigay ng nanay, hindi maibigay. Kaya minsan, dadayain. No? Binubudol. Ayan. So, childlike faith. Dalangin ko sa ating lahat, hindi pa nawawala sa atin yun. Yung pagiging bata. Kasi habang tumatanda tayo, madalas nawawala na yung excitement natin sa buhay. Yung para bang, ayoko nang mabuhay, di naman nangyayari. No, maaaring lahat tayo nakaranas na ng ganito, tama? O nararanasan natin sa mga oras na ito. Merong mga problemado na ayaw na, sumuko na sa buhay. O meron lahat tayo, we will fall into this kind of categories na minsan, nangarap ka, minsan may ambisyon ka, na-excite ka, na mag-aaral ako ng college, pero habang tumatagal, 2 months ka pa lang nag-aaral, mag-ship na ako ng course, ayoko nang mag-aral, mag-tricycle driver na ako mo. Diba? No, excited tayo, no? Habang tumatagal dun sa mga nangangarap na mag-asawa, it seems like there is nothing happening in our life. Gusto mo nang sumuko, napapagod ka na, ayoko nang mangarap, ayoko nang mangyari, ayoko nang maniwala, kasi hindi naman nangyayaring hinahangad ko. May tinatamaan na naman. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Yung sinasabi niya, mahal niya ako. Susungkitin daw niya yung buwan at bituin. Itamong kamatsili, niya sungkit para ka ako. Diba? Nung nanliligaw, lalanguin ko yung dagat simula dito hanggang Sambales. Pero nung sila na, sunduin mo nga ako sa kanto, umuulan. Katuwa mo na! Diba? So sometimes, nawawala yung wonders, nawawala na yung excitement kasi we are failing. No? And in fact, we are failing into this category sa spiritual life natin, in our relationship with the Lord. Sa relasyon natin sa Diyos, we either lose the wonder of the awesome presence of our Lord and our worship becomes bland. Can you say bland? Bland is nagiging matabang na yung worship natin. Yung dating mainit, nanlalamig na. Yung dati, unang tipa pa lang ng gitara, "Oh, Lord, I worship you. Lord, I offer my life to you." Pero ngayon, habang tumatagal, worship, okay. Amen, hallelujah. Lord, I offer my life. Bumababa ang level ng pag-ibig natin sa Diyos. Kasi nakakasanayan na. You never wonder anymore. Nakakatagpuin ka ng Diyos dun sa worship mo. Nasasagot yung Diyos dun sa mga dasal mo habang nagpupuri ka. Pupurihin ka sa awit. Yung habang nagpupuri ka, piling mo may kuryente pumapasok sa loob. Tapos yung mga bagay na iniisip mo nawawala, tas napapalitan ng luha. Kasi yung luha, yung tinik, yung bigat ng puso mo, pinapalitan ng Diyos ng pag-ibig. At sinasabi niyang, "Anak, nandito lang ako para sa iyo." Right? Are you losing your wonder when you pray? Are you losing your wonder when you worship? Kasi minsan sa buhay natin, nagiging, akala natin matured na tayo. But the truth is, nananawa na tayo. No? If we let our routines rule our hearts, yung routinary na lang yung ginagawa natin, no? Now, those routines can deaden our wonder of the most wonderful encounter with God. Ano yung deaden? Papatayin.
Pag rutinary lang ang pagpupuri natin sa Diyos at wala sa spirito at katotohanan, trust me, parang bidyoke lang ang pagpupuri sa inyo. Walang ano yun, walang bearing. Walang transformation, walang joy. Kaya pansinin natin, bakit kaya yung iba kapag nagpupuri, parang mga baliw? Taas kamay, tatalon, iiyak, tatawa, dadapa, luluhod. Pero ako nakatingin, nakaganyan, tas nananla rin eh. You are also asking yourself, bakit? So, kung kayo dito ay nafo-fall, no, na dati kayong excited, wondering what God will reveal to you or how the Lord will work through you, and you are excited on how to see the glory, and somehow nawawala na yung wonder o yung pagkamangha ninyo sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Church, today, if this is you, my prayer is that our worship and our wonders of God will remain fresh. Fresh and passionate always. Sabihin mo nga sa katabi mo, be refreshed. Dalangin ko na yung pag-ibig ni Jesus will consume our entire being until every fiber of given to humble and passionate adoration of our Lord ay mapa sa atin. Kaya kapag inaantok yung katabi mo, tapikin mo, huy! Sabay-sabay tayo, huy! May we never lose the wonder. MM, please. Tinuro ko na, MM. MM, are you sleeping? Wake up. Ayan. May you never lose your wonder. Sayang, sabay-sabay pa naman, no? No? Did you ever lose your wonders? Never lose your wonder. Kahit matanda ka, bata ka, tapos ka na sa pag-aaral, dalangin ko, huwag mawala yung pagkamangha mo, lalo na sa pag-ibig ng Diyos. Ang wonder, this is the deep sense of joy and excitement. A feeling of surprise mingled with admiration, caused by something beautiful, unexpected, unfamiliar, or inexplicable. Naintindihan niyo? Mga bagay na kamangha-mangha, mga bagay na hindi mo halos normal na nakikita, mga bagay na magbibigay sa iyo ng sorpresa. Wow! What? Gaya ni Jonathan. Akalain mo, no, nagkukwento siya kanina, parang kami lang yan eh. March 21, 2021, na-aksidente kami sa Tala, Orani. Bangin din. Alam mo, the day before kami din, may namatay din doon, dumiretso sa bangin. Isang buong bus, patay din sila. Pero nung kami na, hindi rin kami namatay. Praise the Lord. Kamangha-mangha. Bakit? Because we still have role in this world. Para pagpatotoo sa mga tao na ang Diyos ay buhay pa rin at ang Diyos ay nariyan pa rin para proteksyonan tayo. No? At ako, ngayon ko lang narinig yung testimony ni Jonathan kasi sinabi ko siya magte-testify pero di ko nabasa. Alam nyo, eksakto rin yung kwento niya sa kwento ni tatay kasi si tatay yung nagda-drive nun eh. Ganon din. Yung ayaw na ni tatay, parang alam na niyang mawawala na kami. Pero ang kwento niya, Lord, kayo nang bahala. Tapos biglang may puti na siyang nakita and then lumis siya yung XLT. And now we are saved. Amen? So this is wonder, unexpected, unfamiliar, inexplicable, desire or be curious to know something. Be curious to know something, ibig sabihin, hindi, nagtataka pa ba kayo kung ano pa kaya ang pwedeng mangyari sa buhay ko? Kung ngayon ang buhay mo, ang estado ng buhay mo ngayon, maayos, maganda, o minsan ang problema mo, patong-patong ngayon, may sakit ka, kung ano-anong sakit, nagpatong-patong, may komplikasyon na, wala ka pang pera. Are you even wondering how the Lord will work through you? No? So today, I will discuss to us kung ano yung sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso nung mga panahon na akala nila okay sila pero hindi pala. So are you ready to read the text with me? Basahin natin. Efeso chapter 1 verse 7 to 10. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa
para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinakdang panahon. At ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ting, 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 ting. You know, the Bible is very rich. Ang Biblia, ito yung pinakamakapangyarihan. Alam nyo ba na sa simbahan natin, this is the blueprint of our faith. Can you say the blueprint of our faith? Ibig sabihin, sa Biblia nagmumula lahat ng tinuturo natin. Because ang Bible is a God-breathed scripture that comes from God. Ito ang hininga ng Diyos. Kaya po itong sulat na ito ni Pablo, I hope and pray that you will allow these verses to speak to us. Speak to us, hindi lang papakinggan, hindi lang babasahin, mangungusap at isa sa buhay natin. Isa lang ang nakikinig. Tatlo na. No? Hallelujah, marami na sila. No? So, don't just read this Bible, but I hope and pray that every time na bubuksan natin ng Biblia, we will not miss the wonders of God's promises. Kasi napakaraming pangako ng Diyos dito. Napakaraming mga kamangha-manghang nangyari dito na pwedeng mangyari din sa atin. Oy, namamangha ba kayo niyan? Ayan, praise God. So, first point natin, no? Sabi niya, papasok na ang kamangha-manghang mangyayari. Pumapasok na. Number 1, mamangha tayo sa anong nangyari. Can you say, let's wonder on what happened. Ayan. Wonder in what happened. Kasi tayong mga tao, minsan kapag nangyari na, natapos na, kinakalimutan natin. No. Always remember what happened in the past. Kasi dito sa sulat ni Pablo, no, kung babasahin at babalikan natin, Efeso chapter 7 verse 8. Pero English version ang gagamitin ko. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. Grabe yun. Hello? May kausap ba ako? Grabe yun. Kung tayo, naiintindihan natin yon, yung lavish yan. Sobra-sobra. No? Lavish. Ang Tagalog ng lavish. Seryoso! Seryoso, labis, sobra-sobra. No? Kasi sa Tagalog, sabi niya, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Sino ang makasalanan dito? Sino ang nagkakasala pa dito? Sino pa ang sa tingin mo bukas magkakasala ka ulit? Pero ang sabi ng Diyos, tinubos ka na ng banal na dugo ni Kristo. Namamangha pa ba kayo? Hindi ba kamangha-mangha yung balitang yon? Makasalanan ka, hindi ka karapat, dapat niligtas ka? Ay naku, sa mga hindi pumapalakpak, ewan ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Namamangha ka pa ba? Oo. I wonder with God. Oh. Hindi ka panipaniwala. Ang tunay na Kristiyano na nakakaunawa dun sa sinabi ni Pablo na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Salamat sa Diyos. Sabi ko sa inyo, wag lang kayong makikinig. Unawain nyo, tinubos tayo. Akalain mo yung sobrang dumi mo. Alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat. Pero tinubos ka ni Kristo. Ay, salamat. Kasi kapag nauunawaan natin nito, na ang ibig sabihin, pinatawad tayo sa kasalanan, no, napakalaking biyaya yun. I'm serious, hindi ako nagjo-joke. Kasi ang hirap sa inyo, ang biyaya, 10,000.
Ang hirap sa inyo, ang biyaya, magandang kalusugan lang. Ang hirap sa atin, ang magandang biyaya, magandang sasakyan. Ang hirap sa atin, ang magandang biyaya, laging may pagkaing masarap. Ang hirap sa atin, ang biyaya sa atin, dapat laging nakakapag-restaurant. Peka, restaurant na eh. Kasi tumingin ako sa mga Tagalubao, restaurant. Tama, mali. Pero habang binabasa ko yon, na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Alam mo bakit ganun yung sagot ng tao? Ito real talk ha. Kung hindi ko binigyan ng emphasis to, sa inyo parang okay, narinig ko na yan eh. Hello? Tama? For us, parang wala nang impact. Parang we lost the wonders of what Jesus Christ has done on that cross. Nawawala na sa atin yung parang, God, ginawa mo yun para sa akin? Wow! Amazing! Sinong handang magpakamatay para sa inyo? Kahit asawa nyo, piling ko ayaw. Di totoo. Di ba? Kahit yung mga politikong nangangako sa inyo na ibibigay ko lahat sa inyo ng pangako ko. In 100 days, 20 pesos na lang ang bigas. Wow! Binoto pa naman kita. Anyway, are you with me? Kasi nalilimutan nating mamangha sa kung anong ginawa ni Kristo. Kaya kapag may problema, ay, may naimbi, ay, may sakit, ay, alam pera, ay, pastor, kumusta ka? Ay, ito, pastor. Okay naman po. Uy, bakit ganyan na mukha mo? Kasi po, may sakit po yung... Kasi po. Ito po kasi pastor. Naku, kapag niyan, ako nagtanong na sa inyo, wala nang gagana. Okay po, pastor. Praise the Lord po, pastor. Oh, buti na nga, di ko binabanggit pangalan nyo eh. Kumusta naman na? Bilang Kristiyano. It's okay to mourn. Don't get me wrong ha, hindi ko kayo pinagtatawanan. It's okay to mourn. Pero, mamangha kayo sa ginawa ni Kristo. Do not allow what you have to have you. Do you understand that? Well, now I'm speaking English. Do not allow what you have to have you. Ang ibig sabihin, huwag niyong hayaan na kung anong meron kayo, panghawakan kayo. Halimbawa, meron kang sakit, sinasakal ka, may sakit ka, malungkot ka ngayon. Tama? Kung pinanghahawakan ka ng problema mo, malaki ang problema mo, maglungkot ka. Do not allow what you have to have you. But allow Jesus Christ to uplift you. May sakit ako ngayon, pero ligtas na ako kay Kristo. Wala man akong pera ngayon, pero di ako pababayaan ng Diyos, bibigyan niya ako makakain. Kahit anong sabihin ng kapitbahay ko na, Kristiyano ka po mo, pasimba-simba ka pa, pero ang sama ng ugali mo, bahala ka sa sinasabi mo, opinion mo yan. Pero ang sabi ng Diyos, pag nagtitiwala ako sa Kanya, mabait ako. Ligtas ako. I have the righteousness of God. Mamangha kayo, what? Really? Isn't it amazing? Ang sabi ng Diyos, malinis ka na. Ha? Talaga? Talaga ba? Oh, taas ng pitch. Hindi, ito'y seryoso po to ha. Kahit anong opinion ng tao at sabihin nila sa inyo, as long as you have faith in Jesus Christ and you never renounce your faith, you are saved in the name of Jesus. Kaya dapat ma-amaze tayo. Di ba?
This is the complete forgiveness of sin. Ang sabi niya, the redemption through His blood that He lavished on us, binigay sa atin. That the sum of blood of Jesus Christ, in fact, yung pinanood yung Passion of the Christ na si Jesus may dugo, hindi ganon. Ang nasa Bible, wala. Hindi mo na makikita. Hindi mo na makikilala. Alam mo ba, si Jesucristo, para siyang slaughtered na meat, na pork. Imagine nyo yung pinagkakatay-katay na yung laman niya, pinagtatabak-tabak na wala ng posture ng mukha. And Jesus Christ bear that on that cross. Ang tunay na nasa Biblia, hindi yung napapanood nyo sa Hollywood, na si Jesus Christ nakapapako sa krus, may balat-balat pang nakikita. No! Dugo, buto. Alam nyo yung tinadtad? Ganon na yung itsura. If you understand what Jesus Christ did on the cross for your salvation, you will never lose your wonder. You will wonder, ba't kaya ginawa ni God? Diba? And because you value that, you will wonder. Every day of your life. Parang ako. Sabi ko, birthday ko, God, I wonder how the Lord created me from my mother's womb. May nagtanong na ba sa inyo ng ganon? Paano kaya ako ginawa ng Diyos dun sa kanyang sinapupunan? Imagine paano magbubuo ang isang tao sa loob ng tiyan? Hello, may kausap pa ba ako? Tama? Sabi niya dito, Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet of the nation. Kilala tayo ng Diyos, nasa sinapupunan pa lang tayo. Psalm 139 verse 13 to 18. Pakinggan yung mabuti to, namnamin natin. For you created in my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Mahalaga ka sa Diyos. Unique ka. Mahal na mahal ka niya. Alam niya ang bilang ng buhok mo. Alam niya kung anong pinagdadaanan mo. Alam niya kung anong ginagawa mo para sa Kanya. Kahit magtago ka sa ilalim ng puno ng kamatis, alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala. Kapag ibinigay mo sa Diyos at pinagdasal mo kung anong kailangan mo, sasagutin niya. Mahal ka niya. Kung yung mga ibon sa himpapawid, binibigyan niya ng makakain, ikaw pa kaya na nilikha niya, nakawangis niya, mahal na mahal ka ng Panginoon. Are you not wondering and say, wow! Anong meron ako para mahalin ng ganito ng Diyos? Amazing. Tama, mali? No? And I wonder, binuo ako ng Diyos sa sinapupunan ng nanay ko, pero nung iluluwal niya ako, September 29, 1983, patay ako. Yeah. Wala bang nag-wonder sa inyo bakit Lucky ang pangalan ko? Dahil iniluwal ako sa mundong ito, patay ako for 5 to 7 minutes, if I'm not wrong. Blue baby. Walang hininga. Habang ang nanay ko, 50-50, bumubula ang bibig. Pero, binuhay ako ng Diyos. I'm wondering why. Para marinig niyo ang magandang balita through me right now. That God is alive. Di ba? Amazing. Kung siguro Kristiyano ang tatay ko noon, at ang nanay ko, ang pangalan ko, Blessed. Kaya lang, Lucky. So pwede ba tawagin niyo na lang ako, Pastor Blessed? At least hindi Blesildo. Katuana, Blesildo. So blessed. So this is how the Lord loves us. I wonder how the Lord orchestrated and weave my life together. Napagtanto ko na simula nung elementary ako, high school ako, hanggang college ako, nakapagtapos ako. Alam nyo ba, ngayon ko lang napagtanto, honor student pala ako. Glory to God, ha? Consistent, top 1. At alam nyo ba, no? Amazing ang Lord na kahit na hindi ko pa siya tinatawag noon, kasi dati naman, nagsisimba naman ako, pero wala akong relasyon sa Diyos. Nagkukrus lang ako, tapos na. No? That's it. But God has moved me to, in this time na He is recognizing my name.
Amazing God. Tama, mali. Kaya ngayon mag-isip na kayo kung paano kayo magwa-wonder, God, grabe, no? Nandun ka pala nun. No, I wonder how we came this far to think na we are just ordinary people. I wonder kung paanong dati sa ilalim ng puno ng mangga, 5 lang kami. But today, look at us, hanggang doon tayo sa likod. It must be God. No, I wonder how the Lord put me together with my wife. I am a Filipino. She is a Malaysian. We met in Singapore. Then now we're living in the Philippines. I wonder why. Chinese, Mandarin, Malay, hindi marunong mag-English. Ngayon ang galing mag-Tagalog, pati Kapampangan. I wonder why. Dahil ang sabi ng Diyos, Chow Yen, pauuwiin kita para ikaw ang maging nanay ng mga tao sa Bataan. Kaya nga ang tawag ni may Lola Gay kay Chow Yen, tawag ko kay Nanay Gay, Nanay Lola Gay. Tawag naman niya, Mami Chow Yen. Ano kaya ang tawagan namin? Si Nanay Gay laki. No, si Chow Yen. Chinese Malaysian. I wonder why. Because God has His own purpose. I wonder how. Too many to mention. Kung sasabihin ko sa inyo ang milestone ng buhay ko na nagtataka ako bakit nangyari ang dapat mangyari, sasabog ang utak ko. Because God's blessing is unstoppable. Kaya ang dalangin ko, rather than counting your list of problem, start counting your blessings. Rather than counting your problems, start counting the solutions. Amen? No? Too many to mention. No? But, sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ko na ito, in 41 years, do you know what is the best thing that happened in me? The best thing that happened in me is when I met and received Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Doon nagbago ang buhay ko and I fully understand who He is in my life. Kamangha-mangha na ang isang tulad kong makasalanan, porn addict, mahilig magyosi, no? Madaming girlfriend, uy, guwapo. Womanizer. Tapos ngayon ginawa niyang pastor. I wonder why. Tama? Siguro pinangyari ng Diyos ang dapat mangyari, inadya niya yon para meron akong mabahagi sa inyo na kahit gaano kasama ang nangyari, kahit anong problema na meron ka, God can still change an ordinary people like you to be an extraordinary woman and man of faith in the kingdom of God. Kaya church, don't lose hope. Jesus is our hope. Amen? Number 2. Mamangha tayo sa karunungang ipinahayag sa atin ng Diyos. Sabayan niyo ako. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. No? With all wisdom and understanding. Can you say, with all wisdom and understanding? He made known to us the mystery of His will, according to good pleasures. No? Wonder in the full wisdom of God revealed to you through Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinigay niya ang karunungang hindi maaarok ni numan. Sino dito, nung hindi pa tayo born again Christian, halos ayaw nating umaten sa mga ganito, alive, alive! Pag yung mga yan, patalon-talon, iiyak. Pag yan nadulas, nabago kang ulo, deads. Ganun ako dati. But when I received Jesus Christ, through Jesus Christ, sa pamamagitan ng kanyang karunungan at sa pagpaunawa niya sa akin kung sino siya sa buhay ko, nagkaroon ako ng karunungang hindi ko minsan maipaliwanag kung paano ko naunawaan. Hello? Yung minsan, akala ko, ako ba talaga to? Kasi kilala ko dati manginginom ako, dati babaero ako, no? Dati makamundo ako. Pero ngayon yung mga bagay na dati kong ginagawa, bakit natapos? Dahil yung karunungan na nanggagaling sa banal na spirito ang siyang gumagabay sa akin. And I know, marami din sa inyo, ganun ang nangyayari. Dati kapag magmura ka, mabilis, a little more. Tama, mali?
O sa mga mag-asawa, dati, masama kang asawa. Pag walang 15,000, galit ka. Tama? Ngayon, nagtitimpi ka na. I love you. Tama? Hello? Parang wala pa nagbabago sa inyo, ha? Meron na ba? O sa mga kabataan. Right? Sa mga kabataan. Dati hindi mo naman hinahawakan ng Bible. Ang hinahawakan mo lang naman lagi dati, cellphone. Pero nga rin, pag binuksan mo yung Bible, umiiyak ka pa. Lord, ba't alam mo yung pinagdadaanan ko? Siyempre, siya may likha sa'yo. Tama, mali? No? So with all the wisdom, example, Matthew 17:20, you don't have enough faith, Jesus told them. I tell you the truth, if you have faith even as a small a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Amen? Alam niyo na ba yung sasabihin ko? Kasi ito, dati, pag binabasa ko, ano sinasabi sa Bible? Mustard seed. Ang liit nun eh. Alam niyo yung buto ng pechay? Mas maliit pa dun. Mustard. Pero ito, sa sobrang liit nito, pag tinanim mo, pag puno na siya, ang laki. Malaki pa sa nara, malaki pa sa akasya. Napapaisip ako, sabi ko, God, paano nangyayari yun? Naisip niyo ba yun? Paano ang isang butong maliit, nagiging malaking puno? Tapos sasabihin niya dito, pag nagsalita ka sa bundok, move from here to there. Paano yun? May magic ako? Right? Hello, are you with me? Pag nagbabasa kayo ng Bible, di pa kayo napapaisip, ha? Ano daw? Minsan di mo maintindihan. Tama, mali? Pero kapag hiniling mo, Holy Spirit, tulungan mo kong maunawaan ang salita mo. Now, you will understand why and how. That's why it is amazing, sabi niya, with all the wisdom and understanding. Sa pamamagitan ng karunungan na binibigay sa atin ng banal na Espiritu, nauunawaan natin ang Biblia. Sino dito ngayon? After niyan tinanggap si Jesus, pag binuksan niya ang Biblia, pag nagbasa ka, umiiyak-iyak ka pa. Tapos pag nagbasa ka, bakit alam niya? O kaya kapag napunta ka sa Proverbs especially, ay, ginagawa ko to, sorry Lord, mali pala. Sino nakaka-relate? Yung hindi nakaka-relate, ibig sabihin, hindi nagbabasa ng Biblia. Mahina ang amen. Oh, nakikita ng Lord kung talaga nagbabasa kayo. Huwag kayong mag-i-amen kung di kayo nagbabasa. Si pastor naman, ang galing manghuli. Oh, tapos may magchat-chat sa akin. Pastor, ba't alam mo? Hindi ko alam. Alam ng Diyos. Kaya sa mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, binabalaan kayo ng Diyos. Buksan nyo ang Biblia ninyo. Huwag nyo lokohin ang sarili nyo. Lord, I will repent. Magre-repent ako. Repent. No, this is true. Because you will never grow unless you open your Bible. Are you with me? Kaya sabi ko sa inyo kanina, paumpisa, allow the Bible to speak to you. Kasi yung anong galing kong magsalita dito, paniwalaan nyo ko. Mamaya hindi nyo na alam, sinabi ko. Malilimutan nyo na. O, pustahan tayo, ha? Kahit maling pustahan. Mamayang kakain tayo, magtatanong ako sa inyo. Ano yung point number 1? Alam ko po yun eh. Ha? Uy, magre-review sila niyan. No? So, this is the understanding. That's why, church, here, listen with me. Sabi niya, faith, yung pananampalataya na sinasabi dito sa Matthew 17:20 is like plugging the appliances of prayer into the outlet of God's power source. Naintindihan niyo po yun? Yung pananampalataya, sige, labas mo muna siya, ate, baka nainitan. Ayan, para tinitingnan na siya eh. Ayan. No? Oh, dito na, kay Lord na. No, sabi niya, faith is like plugging the appliance of prayer into the outlet of God's power source. Ibig sabihin, dapat nakasaksak tayo lagi sa Panginoon. Saan yon? Ang kapangyarihan ba nagmumula sa pastor? No. Alam niyo ba na katulad niyo lang ako? Wala ho tayong pinagkaiba.
Remember, lagi kong sinisimbolo to, this is God, this is us. Pero itong horizontal, pantay-pantay tayo. Walang mataas sa atin. Anak tayo lahat ng Diyos. Pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero, nagkakatalo tayo sa desisyon kung babasahin at isasabuhay natin ang salita ng Diyos. Ang kaya kong gawin, kaya nyo rin gawin. Because we have the same Holy Spirit. Kaya sabi niya, with all wisdom and understanding. Hindi ba kayo namamangha? Wow! Yung tibok ng puso ng Diyos, yung salita ng Diyos binibigay sa atin. Wow! Oh, 3 na naman yung sumasagot. May kabuluhan ba ang mga binigay sa inyo ng Diyos? Ang bibig ibinigay ng Diyos para sumagot ng amin. Para ibahagi ang magandang balita ng Diyos. Oh, mamuhay tayo ng may kabuluhan. So faith, o yung pananampalataya, is needed when you wonder and expect to see and witness the signs and wonders of God. Kung gusto nating makita yung kamanghamanghang gawa ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, it is impossible to please God. Lastly, number 3. Wow, excited na. Mamangha ka sa kung anong mangyayari sa hinaharap. Merong mangyayari. Let's wonder on what will happen. Na-excite ba kayo sa pagbabalik ni Kristo? O baka naman natatakot kayo, Diyos ko po datang ni Lord, day ko pa magkanaka. No. Nagtuturo tayo dito para ihanda ang bawat isa, hindi para takutin tayo. Kasi alam natin na babalik si Kristo. No, kaya nga sa verse 10 ang sabi niya dito, no, if you will read with me sa verse 10 ng Efeso chapter 1, verse 7, sabay-sabay tayo. Handa na ba kayo? Okay, basahin na natin. Go. No. Ulit. To be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Hallelujah. Paul is pointing on towards God's ultimate goal. Sinasabi dito ni Apostol Pablo na lahat, no, meron tayong tinatawag na homecoming. May tinatawag tayong reunion. Reunion ng mga nasa heaven dito sa lupa. Kasi lagi ko to sinasabi sa inyo ha, ang tunay na kalangitan, hindi yung nasa isip natin dati na puro ulap, na merong kang pakpak at lilipad. Wrong. There will be a new heaven and new earth. May bagong mundo na wala ng pagnanangis, wala ng iyak, wala ng sakit. There will be a new kingdom. Ang kaharian ng Diyos mapupunta dito, pero wala ng polusyon, wala ng kurakot, wala ng sakit, wala ng dumi sa taguling. Dahil ang lalakaran nating daan, hindi na asfalto. Ginto na. Imagine with me. Actually, don't imagine. Read it for yourself. Basahin ninyo, pahayag. Revelation. Tinutukoy dito ang bagong mundo. Ang pagbabalik ni Kristo. That's why sabi niya, no, to bring unity to all things, magbibigyan ng pagkakaisa ang lahat ng bagay, mga naniniwala, nagtitiwala, no, kasama natin, nasasamba ang mga anghel sa nag-iisang Diyos. Mawawala na yung araw, mawawala na yung buwan, dahil ang magbibigay ng liwanag sa atin ay si Hesus Kristo na. The glory of God will shine. Paul is ending this section on what will happen in the end. Na when the time when we reach, no, kung tapos na talaga pasensya ng Lord, darating na talaga siya. Magkakaroon na ng fulfillment. Tanungin ko po kayo lahat, handa na ba kayo? Tanungin niyo yung katabi niyo, handa na ba kayo? No? Sa totoo lang, ang dami kong gustong sabihin sa parting to. Kasi ito yung katapusan ng mundo eh. Ng lumang mundo. Gusto kong ituro to sa inyo para ma-excite tayo na may kaharian, may hari, at tayo yung maninirahan dun. Imagine ninyo kung di nyo pa napuntahan ng New Zealand.
Sa panahon na pagbabalik ni Kristo, baka pwedeng ganito. Lord, gusto ko pumunta ng New Zealand. O, punta ka. Paano po? Sabihin mo New Zealand. New Zealand, shoo! Nandun na ako sa New Zealand. Lord, nung nabubuhay ako sa mundo, sa lumang mundo, wala akong pera nun eh. Hindi ako makapunta sa Mount Everest. Gaano kaya kataas yung Mount Everest? Gusto mong pumunta? Opo, Lord. Paano po? Oh, sabihin mo Mount Everest. Mount Everest. Shh! Uy! Nasa taas ako! Di ba? Are you with me? God, dati nung nagpupuri kami, sintonado yung worship leader eh. Pero sabi ng Lord, gusto mo magpuri? Magpuri ka. Kumanta ka, Hallelujah, purihin ka. Uy, ganda ng boses ko ah. Parang anghel ah. God, alam mo, pangarap ko dati magka-abs. Sa 41 years, di ako nagka-abs. Gusto mo ba ng abs? Opo, Lord. Sabihin mo abs. Abs. Uy! Sakit to! Are you with me? Ba't parang di kayo na-excite? Totoo, yan totoo. Hindi pa kayo namamangha? Ako binabasa ko to, alam mo, ginagawa ko na teaching na, napapangiti ako eh. Sabi ko, God, kunin mo na ako. Gusto ko na dyan, kasama ka. Oh, sarap. Diba? And I'm also wondering, kakain pa kaya tayo doon? Hello, are you with me? No? Meron kayang Coke doon? Kasi bawal ang matamis dito ngayon eh. Lord, pwede kayang kumain ng matamis? Ay, ito, ibang tamis to. Oh, kunin mo na yung bungang kahoy. Ay, Lord, ayoko maging Adan. Ano ka ba? Tapos na si Adan. Kunin mo na. Totoo, Lord, di mo ko, baka naman maulit. Halika na. Pagtikim mo, uy, hindi lang lasang chocolate, lasang Coke pa, lasang cake pa, halo-halo na. Eh, di totoo. I'm wondering. Hello? Hala, may kausap ba ako? Nagigets niyo ba yung sinasabi ko? Na-excite pa kayo at nag-wonder ba kayo na, paano kaya kung sa bilyong tao, gusto ko sabihin, God, gusto ko umupo sa tabi mo. Dito sa lap mo. Kasi di ba dati, yung mga bata, nilalagay mo sa lap mo? I wonder, papansinin kaya ako ng Lord, Lord, I want to sit in your lap. Baka sabihin ng Diyos, come. Hindi kaya yung kamay ni Lord humahaba? Elastic man? No, I'm wondering. No, this is just something na bilang bata, ako, honest ako ha. Ini-imagine ko, paano kaya ako kukunin ni God? O kaya gaganinin ako, lucky, tapos bigla nandito na ako. Are you with me? Or, ano kayang mukha ni Jesus talaga? Ito ba talaga yung mahaba yung balbas niya? Ito ba talaga yung mata niya kumikinang? Yun totoo, bansot kaya si Jesus o matangkad? Matangos kayong ilong niya o singsarat nung sa akin? I mean, are you with me? Never lose the wonder. Ano kaya yung sinasabi ni God na ang heaven and new earth? Sabi niya, may batis sa himpapawid. Batis sa himpapawid, paano yun? Tumutulo yung batis pababa. Basahin yung pahayag. Hindi nga nabanggit ang diamond sa Bible? Ang diamond, di ba pag meron ka dito, tuwang-tuwa ka? Ay, naku, mababa pa ang diamond kay Lord. Emerald, ruby, sapphire. Sabi ko, wow! Onyx. Tapos, ano kayang klaseng bahay meron tayo dun? May palakihan kaya? Hello, are you with me? May sasakyan pa kaya dun? May trend kaya? O baka tayong lahat, the flash. Uy, nandito na ako. Siguro naglalaro tayo lahat, no? Uy! Pag ganyan mo ng tubig, dapat dito lang, pero umaabot hanggang kabilang bundok. Are you with me? Tapos maglalakad ka, lumilipad-lipad ka, makikita mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Maglalakad kayo sa heaven, tapos sabi niya, uy! Kilala kita! Hope Church! Oh, Hope Church! Hope Church! Di ba? Makikita ko si Chow Yen. Ganda naman nito. Pero wala nang pag-ibig dun eh.
Wala nang love, romantic love doon. Ang gagawin ko na lang ganito, pretty Yung pala may nakaraan. Paano kaya kami doon? Baka kami mag-best friend. Di ba? I mean, imagine everything that you could imagine. Wonder how. Di ba? Ano kayang klaseng plato natin doon? Malaki, bandehado. Di ba? Ito nga may tanong pa ako Actually, tinatanong ko si Lord, Lord, paano maghuhugas? Hindi na hinuhugasan. Kasi pagkakain, malinis na. Are you with me? Ito pa tanong ko, may dudumi pa kaya nun? Seryoso. Kasi wala na sakit So wala nang ilalabas. Are you with me? Isn't it exciting to be in heaven? Isn't it exciting to be with God? Mamangha tayo. No, that's His ultimate goal. Wonder with the Lord. In the Old Testament, yung mga Israelita, they lose their wonder. Nawala yung mangha nila. Why? Kasi ang ginawa nila, kabaligtaran ng gusto ng Diyos. Kinalimutan nila kung paano, yung pangako ng Diyos. Kinalimutan nilang pagkatiwalaan yung kapangyarihan ng Diyos. Tumigil sila sa paglapit sa presensya niya. Kaya nawala na yung pagkamangha nila. Now, church, listen to me. Nawala na ba yung pagkamangha nyo? Siguro sa atin, sa iilan, no? Nangyayari kasi. Maaring nawala na yung pagkamangha natin kasi malayo na tayo sa Diyos. Di na tayo nagtitiwala sa Bible. You know, if this is you, let me just tell you, Jesus is the promise fulfilled, the plan of redemption of mankind. Kay Kristo, si Jesus lang ang tanging daan, katotohanan at buhay. Sa pamamagitan niya, yung pangako na ibinigay ng dakilang Ama sa atin na makakasama natin siya sa bagong kaharian niya. Hari si Kristo. May kaharian. New Jerusalem, New Earth. Tapos tayo yung mga anak. Imagine, papalakpakan kayo. Ito ang aking anak. Sabihin niyo yung pangalan ninyo. Ito ang aking anak. Sabihin niyo pangalan niyo. Halimbawa ko, ito ang aking anak na si Lucky Sabado. Let's welcome him. Well done, faithful servant of God. Woo! Ito ang corona. Woo! Dahil naging faithful ka. Dahil naniwala ka kay Kristo. Pero paano kung hindi? Masusunog ka sa apoy. Will you receive Jesus or will you reject Jesus? It's up to you. No, if we ever feel like we're losing our wonder, we need to step back and remember His promise fulfilled through Jesus Christ. Asan ang Trust His power, not our own or anyone things or anyone else. Live in His presence and put away distractions. Always remember this. Pag nawawala na kayo dun sa kamanghamanghang pakiramdam, remember His promise. Trust His power and live in His presence. Church, may we never lose the wonder. Huwag sanang mawala yung pagkabata natin na ano kaya? God, ano kaya? Lord, ano kaya? No, yung pag magdadasal ka, God, salamat po, bibigyan mo na ako ng baby kambal. Na kahit naka 40 na yung asawa ko next year, God, I know, bibigyan mo kami ng anak. Lord, alam ko, kahit 40 na siya, praise the Lord, dahil 40 siya, hulmang-hulma. Yung mga anak ko sobrang ganda at gwapo. In Jesus' name. 40 ba naman na? Baka hulmang-hulma na talaga anak ko. Tama, mali? No? Or maybe, God, excited po ako sa pangako ninyo na ang buhay ko gaganda pa. Habang may buhay, may pag-asa. May you never lose the wonder. God, in the name of Jesus, kung sinabi ng doktor may cancer ako, pero in the name of Jesus, I rebuke, I cancel it in the name of Jesus, wala akong sakit. Pagpunta mo sa doktor, teka lang, anong pangalan mo? Ito ba? Ano nangyari? Wala ka ng sakit. It is because of Jesus Christ. No? And lastly, let me close this in this verse. Sabay-sabay tayo.
Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Psalm 34 verse 8. Church, never lose the wonder. Amen? Are you blessed?